Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na ito. Dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa unibersidad para sa kanyang lisensiyatura at makikipagkita kay Makaraig dahil sa gugugulin sa pagkuha ng kanyang grado. Nagasta niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Huli at sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at ng kanyang ingkong. Dahil sa lalim ng iniisip, nang dumating siya sa San Juan de Dios at tanungin ng kanyang mga kaibigan tungkol sa isang di umano'y paghihimagsik, ay napalundag siya at naalala ang binabalak ni Simon. Ang paghihimagsik, natuklasan, at parang marami ang nasangkot. At sino-sino? Mga estudyante, maraming estudyante. Niisip ni Basilio na hindi na dapat pang magtanong at baka siya mahalata. Lumayo siya sa pulutong na ang binahilan ay ang pagdalaw sa mga may sakit. Isang kaibigang propesor sa klinika ang sumalubong sa kanya at nagtanong. Nasa tiging ka ba kagabi? Sasabihin ko sa inyo, masama ang lagay ni Kapitan Tiago at Ngunit, hindi ka ba kasali sa kapisanan ng mga estudyante? nagbibigay lamang ako ng abuloy. Kung gayon, pinapayuhan kitang umuwi na ngayon din at punitin ang lahat ng papel na maaring maglagay sa iyo sa panganib. Nagkibit ng balikat si Basilio. Wala siyang mga papel kundi mga tala para sa klinika. Nabigkas niya ang pangalan ni Simon sa usapan. Walang pakialam si Simon sa nangyari. May mga tulisan ba? Wala, kundi mga estudyante lamang. Ano kung gayon ang nangyari? Nakatagpo ng mga paskin na masasama ang sinasabi. Hindi ba ninyo alam? Sa malayo'y namataan ni Basilio ang kanyang kaibigang si Isagani na namumutla. Pinasisigla niya ang ilang kaklase. Sino kayang may gawa ng gayong babala? Ano pa ang kailangan malaman natin? Hindi tayo ang dapat magsiyasat. Bahala sila. Doon sa may panganib, doon tayo dapat pumaroon, sapagkat naroon ang karangalan. Kung ang sinasabi ng mga paskin ay kaysa ng ating karangalan at damdamin, sino man ang sumulat ng mga iyo'y nararapat nating pasalamatan. Tumungo si Basilio sa bahay ni Makaraig. Matapos siyang paghintayin ng mga gwardya sibil, pumanaog si Makaraig na masayang nakikipag-usap sa kabong pinangungunahan ng isang alguasil. Bakit? Pati ba ikaw, Basilio? Naparito ako upang kausapin ka. Marangal na asal, noong mga araw na payapa ay lumalayo ka sa amin. Itinanong ng kabo ang pangalan ni Basilio at tiningnan ang listahan. Mabuti na lamang at kayo ang naparito. Kayo'y aming binarakit. At pati ba ako? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Sumakay ka sa karawahe at isasalaysay ko sa iyo ang nangyari sa hapunan kagabi. Lumulan sila sa naghihintay na karwahe. Sinabi ni Basilio ang dahilan ng pagtungo sa bahay ni Makaraig. Hindi siya hinayaang matapos ni Makaraig at kinamayan. Maaasahan mo ako, kaibigan. Sa araw ng iyong pagtatapos, ay aanyayahan natin ang mga ginoong ito. Ang kabo at mga opisyal na dumakip sa kanila ang tinutukoy ni Makaraig. Ipinatawag ni Padre Fernandez sa kanyang tanggapan si Isagani upang kausapin ito. Namutla si Isagani. Para sa kanya, si Padre Fernandez ay isang taong kagalang-galang at siyang itinatangi kailanmat inaalimura ng mga praile. Ano ang ibig sabihin sa amin ng mga estudyanteng Pilipino? Na kayo'y magsipagtupad sa inyong tungkulin. Na kami tumupad sa aming tungkulin? Ano-anong tungkulin ang iniaatang ninyo sa amin? Mga tungkuling iniatang ninyo sa inyong mga sarili nang kayo'y pumasok sa kalipunan. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino'y hindi ko inakalang ako'y may karapatang sumuri ng inyong pagbibigay ng kurikulum sa Katolisismo, sa pamahalaang Pilipino, at sangkatauhan. Mga bagay na dapat ninyong liwanagin sa tagapagtatag nito. Sa aking pagiging estudyanteng Pilipino, ang tutukuyin ko lamang ay ang inyong mga tungkulin sa amin. Ang mga praile bilang kritiko at tagamasid sa larangan ng pagtuturo sa mga lalawigan at mga Dominikano sa pagpapatupad ng mga gawaing pagtuturo sa lahat ng kabataang Pilipino na nararapat hubugin at palusugin ng mga binhi.
Palakihin sila sa buhay na maligaya upang maakay sila sa kanilang kaligayahan at tumikha ng isang bayang marangal, maunlad, matalino, mabait, dakila, at tapat. Itatanong ko naman ngayon, tumutupad kaya ang mga praile sa kanilang pananagutan? Tumutupad kami. Padre Fernandez, kayo'y makapagsasabing tumutupad ng nakatutok ang kamay sa inyong puso. Ngunit kung itutup sa tapat ng puso ng inyong samahan, sa tapat ng puso ng iba pang mga orden, ay hindi kayo makapagsasabi niya ng hindi magsasalita ng kasinungalingan. Paano ang ginagawa pagtupad sa tungkulin ng mga tagamasid sa pagtuturo sa bawat bayan? Hinahadlangan! Iya'y napakabigat na paratang. Hindi, Padre. Hindi ko kayo'y binibilang sa mga praile o sa lahat ng orden na nagsasabi at nagpapahayag na hindi nararapat matuto ang kabataan. Darating ang araw, atahan na rin namin ang kalayaan. Ang kalayaan para sa isang tao ay katumbas ng ikatututo kung sa katalinuhan. At ang pagtanggi ng mga praile na kami matuto ay siyang dahilan ng pagsama ng loob namin. Ang karunungan ay ipinagkakaloob lamang doon sa karapat-dapat at hindi sa mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal. Kung ganoon, paano pong nagkaroon ng mga taong marumi ang kalooban at walang mabuting asal? Iya'y mga kasiraang nasuso sa mga magulang, kinagisnan sa sinapupunan ng mga pamilya. Anong malay ko? Hindi po, Padre Fernandez. Kung sino man kami ay kayo ang may kagagawan. Ang bayang sinisiil ay tinuturuan ng pagkukunwari. Ang taong pinagkakaitan ng katotohanan ay tinuturuan ng kasinungalingan. Sinong may sala sa mga pangyayaring iyan? Kayong may 350 taong humahawak ng aming katututo? O kaming sumusunod sa lahat ng bagay? Magalang na nagpaalam si Isagani kay Padre Fernandez sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Natanaw ni Padre Fernandez sa daan na may kausap si Isagani. Saan ka pupunta, Isagani? Sa pamahalaan sibil. Titignan ko ang mga paskin at may kisama ako sa iba. Naganap sa mga sumunod na araw ang iba't ibang karanasan ng katatakutan. Lumaganap ang balitang ang mga estudyante kinasabwat ng mga taga-bundok ng San Mateo at di umano lulusubing bigla ang Maynila sa tulong ng mga bapor na pandigma ng mga Aleman na nooy nasa look ng Maynila at tutulong daw sa kilusan. May pangkat din daw ng kabataan ang nagsadya sa Malacanang upang tumulong sa Kapitan General at sapagkat natuklas ang pawang sandatahan ay ikinulong lahat. Lalong naglubha si Kapitan Tiago nang hulihin si Basilio at may nahalughog sa kanyang mga aklat. Nadagdagan pa ito ng pagkasindak ng ibalita ni Padre Irene ang mga bagay na nakapangingilabot, umungol ng makalawa at saka bumagsak na wala ng hininga sa higaan na nakadilat ang mga mata. Natakot si Padre Irene at tumakbo subalit nakakapit sa kanya ang patay kaya ito'y nakaladkad at naiwan sa gitna ng silid. Sa loob ng Maynila, sa isang tindahan kalapit ng pamantasan na dinadayo ng mga estudyante, pinag-uusapan ang naganap na pagkakahulihan. Nahuli na ba si Tadeo? Aba, nabaril na siya. Naku, hindi pa siya nakababayad ng utang sa akin. Ginang, huwag ninyong kalakasan ang pagsasalita at baka pag hinalaang kaalam kayo. Sinunog ko ng lahat ng aklat na ipinahiram niya sa akin dahil baka matagpuan pa kapag nagsiyasat. Dapat maging handa kayo, Ginang. Nabilanggo rin daw si Isagani. Walang isip ang Isaganing iyan. Hindi naman siya dinarakip kung bakit naparoon at nagpresinta. Tiyak na babarilin din siya. Wala naman siyang utang sa akin. At paano kaya si Paulita? Marami siyang tagahanga. Maaaring dandamin ng bahagya. Ngunit hindi magtatagal at pakakasal siya sa isang Kastila. Napakaringal ng libing ni Kapitan Tiago. Ipinagunita ng kura sa parokya ang pagkamatay nito nang hindi nangungumpisal. Ngunit nagtanggol kaagad si Padre Irene. Kung ating ipagkakaitang egzekya sa bawat namatay na di nakapangumpisal, kalimutan na natin ang de profundis. Ang mga kahigpitang iyay pinaiiral lamang kung ang hindi nakapangumpisal ay walang ibabayad. Ngunit si Kapitan Tiago, aba,
Kung ang mga Tsinong hindi binyagan ay inililibing ninyo ng may misa de requiem pa. Pinili ni Kapitan Tiago si Padre Irene na maging albathea niya na tatanggap ng kanyang huling habilin. Iniwan ang bahagi ng kanyang ari-arian sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo at sa mga korporasyon ng mga fraile at halagang 20 piso para sa matrikula ng mga mahihirap na nag-aaral. Ang 25 pisong pamana kay Basilio ay pinawalang bisa ni Kapitan Tiago dahil sa masamang inasal nito ng mga huling araw, ngunit pinairal din ni Padre Irene ang habilin at nagsabing dadalhin iyon ng kanyang bulsa at budhi. Sa tahanan ng Yumao'y nagkatipon-tipon at pinag-usapan ng mga kakilala at mga kaibigan ng nasawi ang isang himala. Sinasabing nagpakita si Kapitan Tiago sa mga mongha sa Santa Cruz noong kasalukuyang naghihingalo. Dahil sa mga pamisa at pamanang iniwan sa mga simbahan, ay iniligtas ng Diyos ang kanyang kaluluwa. Walang nag-alinlangan sa balitang yaon. Isinalaysay ang anyo ni Kapitan Tiago. Ito'y nakaprak, nakaumbok ang pisngi dahil sa pagnganga, at hindi nalimutan ang kwakong panghitit ng kapyan at ang manok na sasabungin. Ginawa ng buong dangal ang Ezekias. Nagkaroon ng responso sa bahay at daan. 3 pari ang namahala rito. Maraming kamanyang ang sinunog. Maraming awit sa wikang Latin. Nag-aksaya ng maraming agwa bendita at bilang parangal ay inawit sa tinig na falsetto ni Padre Irene ang Dies Irae, kaya sumakit ang ulo ng mga kapitbahay sa kakakalembang ng kampana para sa namatay. Lumaganap sa lalawigan ang balita sa pagkabilanggo ni Basilio. Dinamdam at pinag-usapan ito ng mga taga San Diego. Nabalitaan sa Tiani na pagpapatapon ng pinakamagaang na parusa sa binata at saka ipapapatay habang nasa daan. Nang makarating ang balita sa kubong tinitirhan ni Huli at ng kanyang ingkong ay kinailangan pang ulitin sa kanya ito ni Hermana Bali. Nabingi ang tainga ng dalaga at nakaramdam ng matinding dalamhati ang puso na mutla hanggang sa tuluyang mawalan ng malay tao. Nang mahimasmasan, isang tinig na lihim ang nag-udyok ng tanging paraan ngunit kakilakilabot. Si Padre Camora, ang kura! Napakagatlabi si Huli at malungkot na nagmuni-muni. Nang dakpin ang kanyang ingkong upang palitawin ang kanyang ama, si Padre Camora ang tumulong upang mapalaya ang matanda. Hindi lubos na nasiyahan ng praile sa matapat niyang pasasalamat, kundi humiling ito ng mga paghahandog. Mula noon ay iniwasan na niya ang praile. Nag-abuluyan ang mga dukhang kamag-anak ni Basilio upang mailigtas ang binata, ngunit hindi man lang nakatipon ng 30 piso, kaya umisip na lamang ng lalong mabuting paraan si Hermana Bali. Ipinayo niya ang pagsangguni sa kawanina para sa mahihirap. Sinunod ni Huli ang payo at pinatungo niya roon ang manang na may dalang isang salapi at ilang putol ng tindang na usana na huli ng kanyang ingkong, ngunit walang nagawa ang kawani upang mapalaya si Basilio. Ipinayo nitong kausapin ang hukom. Tumungo si Huli sa hukom. Ang hukom naman ay nagpayong humingi sila ng tulong kay Padre Camora. Ngunit umiling si Huli at ayaw magtungo sa kumbento. Batid ni Hermana Bali ang sanhi. Si Padre Camora ay kilalang malikot sa babae. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Hindi ba payo ni Tandang Basyo Makunat na dapat lamang na nagtutungo sa kumbento ang isang dalaga kahit hindi alam ng mga magulang upang mag-ulat sa kura kung ano ang nangyayari sa tahanan? Sa unay nag-atubili si Huli, ngunit nang mabalitaan niyang napalaya na sa Maynila ang mga kasamahang bilanggo ni Basilio at ang binata na lamang ang tanging naiwan dahil walang tumulong, natapos ang takot ng dalaga. Pinamanhikan niyang samahan siya ni Hermana Bali sa kumbento, datapwat nang dumating sa pinto nito. Siya, bumalik na tayo kung ayaw mo. Pabayaan mong barilin si Basilio sa daan at sabihin nagtangkang tumakas. Kapag patay na, isa ka magsisi. Pikit matang pumasok si Huli sa pintuan, kasunod ang matanda. Pagsapit ng gabi, pinag-usapan ang nangyari ng hapong iyon.
Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento na bumagsak sa batuhan at namatay. Kasunod noon ang paglabas ng isa pang babaeng parang baliw na sumisigaw at tumitili sa lansangan. Kinabukasan, si Tandang Seloy tuluyan ng nawala sa nayon, dala ang kanyang sibat sa pangangaso.